May gabi sa atong tanan, international tambay na ana sa Dirino. So, komento ko lang ni. So, tatagalogin ko na lang para maintindihan sa lahat. So, bukas, birthday na ni Tatay Digong. Saka, zero remittance from March 28 until April 4. So, nabasa ko kanina ng umaga na nag-react yung Malacanang. Lalo na yun sa, sino ba yun? Attorney Castro, Clear Castro. Kinokontra pa kayo, sabihin mo sa amin na mahinahon lang kami. Hindi nyo ba alam yung ginagawa nyo? Mahihinahon pa kayo sa ganyan. Wala kayong respeto, sabihin sa inyo na may batas tayo. So, may batas tayo sinusunod, alam namin yan. Wala kami dyan, susunod kami dyan. Pero yung batas na sinusunod nyo, paghuli ko nyo kay tatay, sinusunod nyo ba? Hindi ba kayo nahihiya sa mga sinasabi nyo? Napakasimpleng bagay, batas ang sinasabi nyo. Susundin namin. Hindi kayo sinusunod ba niyo yung batas na paano hinuhuli yung Pangulo natin, dating Pangulo natin. Sa amin masakit yun. Sa inyo kung masaya kayo dun, sa inyo yun. Pero sa amin masakit. So huwag mo kaming i-blame mga OFW na yung gagawin namin din. Isasakripisyo namin yung sarili namin para sa bayan. Hindi para sa inyo. Yan ang ginagawa namin. Kung anong kinahinatnan nito. Ilang beses na kami nasabi sa inyo, kung magagawa niyo, kung susundin yung batas nun, maggagawa kayo ng letter para babalikin yung si Tatay Digong dito. Diyan kami masaya kung totoong sumusunod kayo sa batas. Yan lamang hinihingi namin eh, wala namang iba eh. Ano bang ginagawa ng administrasyon ngayon? Wala. Puro kayo pangninira, puro ganoon. Wala kayong mga project nga eh. Yung mga project niyo yan kay Tatay Digong pa yan, inaangkin niyo pa. Wala. Ultimo bigas nga, 20 kilo bigas, hindi ko niya 20 kilo shabu siguro meron. Napakapangit eh, sabihin mo ko mahinahon lang kami. O ganon. Kung masaya kayo na hinuhuli si FPRRD doon, kami hindi. Kasi masakit sa amin dibdib yun. 80 years old na yan eh, mag-80 years old na yan bukas eh. Hindi ba kayo nahiya? Wala ba kayong tatay? Wala ba kayong pamilya na ganun, idadalhin nyo sa ibang bansa? Hindi ba iniisip yun? Ultimo kayo, hindi kayo sumusunod ng batas eh. Sa amin pa kaya. Sasabihin nyo kami, sumusunod kami sa batas sa inyo kung ano-ano yung mga batas natin. Kasi nirespeto namin yung batas. Pero kayo, wala kayong respeto sa sarili nyong batas. Tandaan nyo yan. Sasabihin mo kami, mahinahon pa kami. Wala kayong pakialam kung anong gagawin namin. Kalayaan namin yon. Para anong gagawin namin. Sasabihin nyo, magugutom yung pamilya namin. Hindi nagugutom yun, nag-a-advance na kami. Nag-a-advance na ako ng padala. Kasi gumagawa kami ng paraan para hindi magutom yung pamilya namin sa Pilipinas. Hindi kayo. Anong iniisip nyo? Namimigay ng ayuda. Hindi namin kailangan yung ayuda eh. Ayuda o pa mga bla bla ba dyan eh. Sa tingin nyo, magdidiretso ba yan hanggang forever ba yan? Hindi. Pagkatapos ng eleksyon, andyan pa ba yan? Wala na yan. Sa totoo lang. Ang kailangan ng mga tao sa Pilipinas, trabaho. Trabaho, infrastructure, para marami yung investor. Walang investor dyan. Yung pumutang investor dyan, nag-i-invest ng shabu. Nag-i-invest ng mga droga. Ang dami. Yan yung gusto mga investor nyo. Easy money. Tapos sasabihin nyo, mahinahon kami mga OFW. Dati, way back 3 years ago, umuwi ako sa Pilipinas. Nakapag-cellphone pa ako, nakapag-gold pa ako. Siyempre, pag pumunta ka sa Pilipinas, kapag gold ka, astig ka eh. Kasi, niisip mo, kuhan ko yan, kinikita ko yan sa ibang bansa eh. Pero ngayon, mag-gold ka, try mo. Hindi ka maputulan ng liig, sa totoo lang. Tapos sasabihin mo, may nahon kami. Huwag mo kaming diktahan na Attorney Castro. Yung administrasyon kanina, respeto namin yan sa mga magandang nagagawa. Wala kaming ano dyan, wala kaming palag dyan. Kung mayroon man kayong nagagawang maganda, wala kaming palag dyan. Tapos sasabihin, mahinahon kami. Pag ganon, hindi pwedeng diktahan kami. Kasi, yung hinihingi lang namin, maganda yung bansang Pilipinas para sa taong bayan. Hindi para sa inyo. Maputang ina kayo.